Ang nauna ko ritong plano was to build it as a farm. But later on, it became an arboretum from the name itself, Gaia Sanctuary. Gaia po means the Greek goddess personifying Mother Earth or Mother Nature. And sanctuary because nung itinayo ko po ito at dinevelop namin itong lugar, ang purpose talaga nito is to preserve and protect different species or iba-ibang klase ng mga puno at halaman. Dahil ang purpose ko po talaga is to make it an arboretum, parang live museum siya ng live plants and trees. Kaya po, Gaia Sanctuary, yung pangalan na napili namin. One of the biggest challenges, of course, pag nagtanim ka is the source of water. Kasi syempre, pandilig dahil hindi man laging tag-ulan. So, yun po yung isa. So, we built here a deep well water source para meron tayong pandilig. And at the same time, we are trying to practice also yung pag-collect ng rainwater so that meron tayo ding ibang source na po pwedeng pagkunan. And then also, ang isa dito, yung dapat alam mo yung itinatanim mo, paano mo siya itatanim, saan mo siya itatanim. Fortunately, before I started here, sa hilig ko po talaga sa halaman, I've already taken some training, seminars sa agriculture, and meron din po tayong consultant with respect to plants, mga horticulturist. So, with their help, naitayo po natin ng maayos at napag-aralang mabuti kung paano itanim at saan itatanim yung mga puno at halaman natin dito. Nagtayo po tayo ng restaurant because naisip namin na kung i-open namin sa public kasi itong lugar natin at merong gustong pumasyal, titingin ng mga puno, halaman, mga bulaklak, syempre mapapagod po, magugutom, mauuhaw. Medyo malayo po kasi tayo sa pinakabayan. So, of course, for the convenience and comfort po ng mga guests natin, naglagay tayo ng restaurant. And then, naglagay din po tayo ng coffee shop. Ang reason naman po why we put coffee shop, ito po yung kape natin dito nanggagaling naman po dun sa kabilang farm natin. So talagang organically grown at talaga pong amin yung kape. So ang mga pagkain po natin dito talaga pong incorporated, hindi lang po yung mga edible flowers, kundi rin po yung mga prutas ng mga native and endemic trees natin. Ang isa po dito na talaga i-feature namin is yung katmon. Ito po kilalang-kilala ng mga sinauna pang mga lolo't lola. Ang mga bagong generation, hindi nakilala si katmon. Pero sa totoo lang po, ang katmon ay isa sa mga endemic, meaning sariling atin. Pero hindi na alam ng iba na yung prutas niya nagagamit. So, feature po namin dito. Meron kaming dish na nakalagay siya. So, the same din po sa ibang dishes, may makikita po kayong mga naka-incorporate na mga flowers natin, kung ano yung in season, dahil ini-introduce po namin sa mga guests natin. Karamihan po nagugulat. Yun po yung usual na, yung common reaction nila. Nagugulat sila kasi parang first time daw nilang nakakatikim or nakakita and then nagugulat sila na, ay pwede palang kainin itong mga flowers na to. Kasi ang dami po, iba-ibang klase. Rose, torenia, zinnia, yung mga buttons. Actually, they are very nutritious. Very nutritious. So, nilalagay po natin siya. Akala nung iba, baka daw sila malason. Sabi ko, hindi, wala naman. Bihira naman sa nature, bihira naman sa halaman yung nakakalason. Mostly, pwede naman talagang kainin yan, edible. Well, ngayon po, ang Gaia Sanctuary is already accredited with the Department of Tourism. And ang gusto po talaga natin is makilala siya as a nature park, arboretum. And gusto naming makilala siya sa advocacy ni Gaias. Na ang number one po talaga nating advocacy is to help in the preservation and the protection ng ating mga mostly native and endemic trees and plants na species para sana ma-propagate, dumami pa. Kasi siya ang pinaka maganda at akma talaga sa ating klima and everything dito sa atin. We wanted that Gaias will be able also to spread out this advocacy kasi po naniniwala tayo na nature doesn't need us. You know, nature can thrive on its own kahit walang tao.
Pero people cannot live without nature. So kung hindi natin po iingatan ito, anong mangyayari sa atin in the future? So we have to preserve and protect it also for the next generation. Salamat po for the opportunity na kami po ay ma-feature nyo dito. At sana po ay yung ating mga tagapanood ay bisitahin nyo rin po kami dito sa Gaia Sanctuary. At sure po ako sa inyo na hindi po kayo magsisisi sa pagbisita rito. At napakadami nyo pong makikita at matututunan. At kayo rin po ay marerelax ng gusto dito because we developed it purposely po para talagang maging very relaxing place and at the same time informative. So pag uwi nyo po talagang maaalala nyo ang Gaias.